Praise God. Morning po sa bawat isa sa atin. Isa pong malaking pribilehyo mula sa Panginoon na tayo po ay tumanggap ng pagtuturo mula sa Panginoon. And this morning, I just want to talk especially doon sa mga anak, doon sa mga kabataan na sabi nga nung ating pambansang bayani, pag-asa ng ating bayan. Totoo po ba? May pag-asa pa sa mga kabataan na meron tayo ngayon. Totoo po ba yan? Sa mga magulang. Sino naniniwala? Malaki pa ang pag-asa na maaabot ng mga anak natin yung mga dapat nilang maabot sa buhay. Totoo po ba yan? Marami tayong pangarap. Totoo po ba yan? Sino may mga pangarap pa dito sa kanilang mga anak? Sino yung gusto niyang makita na one day, yung gustong marating ng kanyang anak, nararating niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, minsan, ang problema lang, nagkakaroon ng maling pagpapalaki, nagkakaroon ng maling orientation ang mga kabataan. Alam niyo po, wala namang isinilang ng mga kabataan na matigas na ulo eh. Totoo po ba yan? Walang ganon. Natutunan lang nila to along the way ng kanilang paglaki. Sino po naniniwala? Wala namang kabataan na isinilang na sakit na ng ulo ng magulang eh. Totoo po ba yan? Walang ganon. Merong mga kabataan na naging sakit ng ulo ng magulang, naging matigas ang ulo simply because maraming factors na nakaapekto habang lumalaki siya. Maraming mga bagay na nakaapekto para siya ay lumabas na ganon. Alam niyo po, isa sa mga pangunahing dahilan bakit pansinin niyo may mga mahihinang anak dahil may mga magulang, alam niyo po, konsentidor sa anak. Totoo po ba yan? Pansinin niyo, bakit may mga anak na sobrang hina pagdating sa pagharap sa buhay? May mga magulang sobrang konsentidor. At totoo po ba, isa sa mga pangunahing dahilan, bakit may mga mahihinang anak? Dahil may mga magulang na binaby ng husto yung kanilang mga anak. Totoo po ba yan? May mga magulang sobrang binaby yung kanilang mga anak. At totoo po ba, isa sa mga pangunahing dahilan, bakit may mga mahihinang anak? Dahil may mga magulang, lahat na lang isinusubo sa anak. Napansin niyo yun? Ipaglalaban ng damit, ipagluluto ng kakainin, hahainan ng kakainin, uurungan ng pinagkainan. That's why majority ng mga kabataan ngayon, hindi man lahat, mahina. Pansinin niyo yun? Alam niyo po, sa mga kabataan ngayon, doon sa mga Gen Z, doon sa mga Alpha, at especially doon sa mga medyo na unang pagiging millennial, doon sa aming generation, yung tinatawag na Gen X at saka yung mga baby boomers, alam nyo, yung mga bata noon, sila yung mga bata na alam na kung paano mamuhay bata pa lang. Yung mga bata noon, nag-aaral, naglalakad papunta doon sa school. Hindi gaya ng mga bata ngayon, ang lapit lang, kailangan pa may service. Kailangan pa ihatid ng mga magulang. Totoo po ba yan? Maraming mga bata ngayon, lumaki na mahina simply because pinalaking mahina ng mga magulang. At hindi kasalanan nila, kundi kasalanan din ng maraming mga magulang. Binaby ng husto yung mga bata, pinahina ng husto yung kanilang mga anak. That's why, gaya nung aking nabanggit, maraming mga bata, gigisingin na lang pagkakakain. Totoo po ba yan? Maraming mga bata ngayon, galit pa pagkaginising para kumain eh. Napansin niyo yan? Maraming mga kabataan ngayon, majority, hindi man lahat, pag inutusan mo, para ka lang nag-utos sa hangin. Puro wait. Totoo po ba yan? Maraming mga kabataan ngayon, pagka inutusan mo, para kang nag-uutos sa hangin. And that's why maraming mga kabataan ngayon, majority ng mga kabataan ngayon, hindi man lahat, galit pa sa magulang pag hindi na ibigay ang gusto. Napansin niyo yan? Noong panahon namin, hindi ka pwedeng magalit sa magulang mo. Totoo ba yan? Sino rito yung pinalaki na merong kakambal na patpat na kawayan? Di ba? Sakit nun pagka doon sa binti. Pagka inutusan ka ng magulang mo at hindi ka sumunod, doon po sa panahon namin, tingin lang ng magulang namin alam na ibig sabihin. Ngayon, yung mga magulang, nagkakandidilat na eh. Hindi pa pinapansin ng mga anak eh. Napansin niyo? Maraming kabataan ngayon, simpleng problema sa school. Pansinin niyo? Ano yung pinopost? Depressed. Simpleng problema lang sa school. Kami nga, pagdating namin sa school, minsan, ang diretso namin doon sa harap para umisquat eh. Sino naranasan ditong umisquat sa harap?
ng school. Simpleng problema ngayon, yung mga bata, sinusumbong yung teacher sa kanilang magulang, pinatutulpo pa. Pansin ninyo? Kaya nga nawala ang disiplina ng maraming mga kabataan ngayon. Kami nga, nung panahon namin, sanay kaming umilag doon sa mga eraser, doon sa mga kahunan chok. Pagka yung mga teacher namin, pagka hindi maganda ang panahon, sanay na sanay kaming umilag. Alam nyo, ang daming mga kabataan during that time, napakadisiplinado. Lumabas na disiplinado. Lumabas na mabubuti, lalo na sa kanilang mga magulang. Alam niyo po, maraming kabataan ngayon, simpleng gawaing bahay, hindi kayang gawin. Totoo po ba yan? Maraming mga kabataan ngayon, napakasimpleng gawain, hindi kayang gawin sa bahay. Napakasimpleng dapat gawin, hindi magawa sa bahay. Maraming mga kabataan ngayon, sobrang sumagot at sumuway sa magulang. Napansin niyo yun? Yung pagsagot ng mga kabataan ngayon, wala yan doon sa mga panahon namin. Hindi yan nakikita at hindi naririnig sa mga kabataan noon. Yung pagsuway sa magulang, hindi ganon ang mga kabataan. Ano pinapakita nito? Sa lahat po ng mga magulang, maniwala kayo, pag hindi mo tinigil ang pangunsinti mo sa anak mo, magre-raise ka ng anak na mahina sa buhay. Sa lahat po ng mga magulang, tandaan nyo, pag hindi mo tinigil ang pagbibibi sa mga anak mo, magre-raise ka ng mga anak na hindi kayang makatayo sa sariling paa. At pag sa mga magulang po, pag hindi mo tinigil ang pagbibigay ng lahat ng gusto ng anak mo, magre-raise ka ng isang spoiled brat na bata. What does it mean? Tandaan nyo po, pag malaki na at ayaw pang tumulong sa paghahanda ng pagkain, puro cellphone ang hawak, huwag niyong ipagluto sa mga magulang. Pag malalaki na yung mga anak niyo at ayaw man lang tumulong sa paghahanda ng pagkain, wala naman kayong katulong, huwag niyong ipagluto ng pagkain. Tsak, magluluto yan pagka yung nagugutom na. Pagka hindi na makakilos, hindi na makatayo sa gutom, magluluto yan, matututong magluto yan. Sa mga magulang po, tandaan nyo, pag malaki na at ayaw tumulong sa mga gawaing bahay, ayaw tumulong sa paglalaba, pero maraming oras doon sa layasan, maraming oras doon sa barkada, huwag niyong ipaglaban ng damit. Yung tumatayo na yung damit niya, hayaan nyo lang. Kusang tumatayo na yung sarili mga damit niya, hayaan niyo yung mga anak niyo. At tandaan niyo po, pag malaki na at ayaw makinig sa inyo, pero nakaasa pa sa allowance na binibigay niyo, huwag niyong bigyan ng pera. Yung mga anak na matitigas ang ulo, pero nakaasa pa sa allowance sa inyo, huwag niyong bigyan ng pera. Kasi nga ito ang totoo, masakit man pakinggan, malaki kinalaman ng mga magulang bakit may mga anak na lumaking mahina eh. Masakit man pakinggan, malaki ang contribution ng mga magulang, bakit yung mga anak lumaking hindi kayang tumayo sa sariling paa. At masakit man pakinggan, malaki ang kinalaman ng mga magulang, bakit may mga anak na lumaking spoiled brat. O barumbado, masuwayin sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin na, sa labas niya nakuha yan eh. No. Bago lumabas ang anak mo, nandiyan muna sa loob ng tahanan niya. Bago siya matuto sa labas, natuto muna siya sa loob. Kaya nga napakalaki ang kinalaman ng mga magulang, bakit ang isang anak lumalaking masuwayin, lumalaking matigas ang ulo sa kanyang mga magulang. Ang problema, tandaan niyo po, walang pagsuway sa buhay ang walang consequence. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, sa mga anak, sino naniniwala? Lahat ng pagsuway sa buhay, meron siyang consequence. Lahat ng pagsuway sa buhay, sa Diyos man at sa magulang, may pangit na bunga. Wala tayong gagawin na pagsuway sa ating magulang, pagsuway sa Diyos na hindi nagkakaroon o magkakaroon ng hindi magandang consequence. Lahat ng pagsuway na gagawin natin sa Diyos at sa magulang natin, meron siyang pangit na consequence sa buhay natin. Now, ang tanong, ano nga ba karaniwang pagsuway o bunga ng pagsuway ng isang anak sa kanyang magulang? Alam niyo po, unang-una, nawawala ang pagsama ng Diyos sa anak na masuwayin. Maniwala ka, hindi ka sasamahan ng Diyos pag masuwayin ka sa magulang mo. Sa lahat po ng mga kabataan, maniwala ka, ngayon pa lang,
Hindi ka sasamahan ng Diyos pag naging masuwayin ka sa iyong magulang. Sabi po doon sa 1 Samuel 28 verse 16, at sinabi ni Samuel, bakit ka pa nagtatanong sa aking gayong ang Panginoon na himuwalay na sa iyo at naging kaaway mo na? Ang context po nito, ito yung istorya sa Biblia kung saan itong si King Saul ay gumawa ng isang hakbang na hindi gusto ng Diyos. Ibig sabihin, sinuway niya yung inuutos sa kanya ng Panginoon. Sa halip na sundin niya, sinuway niya. At ngayon, nung nararanasan na niya yung consequence nung ginawa niya, nagtatanong siya ngayon. Ang sagot sa kanya ni Samuel, bakit ka pa nagtatanong sa akin? Ang sabi niya, hindi ba sinuway mo ang Panginoon? At dahil sa pagsuway mo na yan, humiwalay sa iyo ang Panginoon. Alam niyo po, sino naniniwala? Hindi ka naman sasamahan ng Diyos pag barumbado kang anak sa magulang mo, sa mga anak. Sino naniniwala? Hindi ka sasamahan ng Panginoon pag barumbado kang sumagot sa magulang mo. At sino po naniniwala? Hindi ka naman sasamahan ng Diyos pag napakatigas ng ulo mong anak. Pag isa kang anak na sobrang tigas ng ulo sa iyong magulang, maniwala ka, hindi ka sasamahan ng Diyos. What does it mean? Una, walang kakumpletuhan ang buhay na wala ang Diyos. Tandaan nyo sa mga anak, hindi kailanman makukumpleto ang buhay mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, kahit ano gawin mo, hindi mo mararamdamang kumpleto kapag wala ang Diyos sa buhay mo. Kahit ano pa ang makamit mo sa buhay, hindi mo mararamdamang kumpleto ang buhay mo pag wala ang Diyos sa buhay mo. At kahit ano pa ang marating mo sa buhay, hindi mo mararamdaman ang kakumpletuhan sa buhay. Anong pinapakita nito? Dahil sa pagiging masuwayin mong anak, ipararamdam sa iyo ng Diyos, walang kwenta lahat ng ginagawa mo. Hindi mo mararamdaman doon yung fulfillment. Dahil sa pagiging masuwayin mong anak, ipaparamdam ng Diyos sa iyo, walang kwenta lahat ng nakamit mo. At dahil sa pagiging masuwayin mong anak, ipaparamdam ng Diyos sa iyo, walang kwenta lahat ng narating mo sa buhay. Sa halip na fulfillment, full of emptiness ang ipararamdam ng Diyos sa iyo. Sa halip na fulfillment, full of dissatisfaction ang ipararamdam ng Diyos sa iyo. At sa halip na fulfillment, full of nothingness ang mararamdaman mo. Totoo po ba yan? Sa mga anak? Yan. Ikaw talaga ang gustong kausapin ng Diyos ngayon. Hindi nagkataon na napunta ka rito ngayon para sa iyo talaga yung mensahe nito. Ikalawa, walang kapayapaan ng buhay na wala ang Diyos eh. Una, pag hindi ka na sinamahan ng Diyos sa buhay mo, hindi mo mararamdaman ng kakumpletuhan eh. Ikalawa, hindi mo na mararamdaman ng kapayapaan sa buhay. Alam niyo po, walang anak na masuwayin sa magulang ang makakaramdam ng kapayapaan sa buhay. No, hindi ka bibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Kapag ka ikaw, sobra kang sumagot sa magulang mo, sobra kang sumuway sa magulang mo, sobrang tigas ng ulo mo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng kapayapaan sa buhay. Sa lahat ng mga anak na palasagot, maniwala ka, kahit ano gawin mo sa buhay mo, hindi ka mapapayapa. What's the point? Dahil ang Diyos mismo, tandaan niyo po, ang Diyos mismo ay kapayapaan, hindi lang nagbibigay ng kapayapaan. So intentionally, iwi-withhold ng Panginoon ang kapayapaan sa buhay ng anak na masuwayin. Dahil ang Diyos mismo ay kapayapaan at hindi lang tagapagbigay ng kapayapaan, iwi-withhold niya ang kapayapaan sa buhay ng isang anak na palasagot sa magulang. At dahil ang Diyos mismo ay kapayapaan, hindi lang tagapagbigay ng kapayapaan, iwi-withhold niya lahat ng kapayapaan sa buhay ng isang anak na sobrang tigas ang ulo sa kanyang magulang. Alam niyo po, maniwala ka, kahit ano pa ang makamit mo sa buhay, hindi mo pa rin mararamdaman ng kapayapaan dahil doon sa pagsuway mo at pagiging palasagot mo sa magulang mo. Kahit ano pa yung maabot mo sa buhay, kahit ano pa yung marating mo sa buhay mo, at kahit ano pa ang gawin mo sa buhay mo, hindi ipararamdam ng Diyos sa iyo ang totoong kapayapaan dahil sa ginagawa mo
na trato sa magulang mo. Tandaan niyo po, mula sa simpleng wait, later on, ang susuwayin mo na doon sa utos ng magulang mo, yung huwag kang bumarkada sa maling tao. Alam niyo po, yung mga anak niyo sa mga magulang, kapag ka ngayon pa lang, puro wait ang sinasagot sa iyo, turuan mo na ng tamang pagsagot. Kasi later on, mas grabing pagsuway ang gagawin niya sa iyo. Mula po doon sa simpleng wait lang, later on, ang susuwayin na ng utos ng anak sa iyo, yung huwag kang mag-vape. Totoo ba? May mga kabataan ngayon, ang tingin nila sa pagbe-vape, cool ang dating nila. Parang ang tingin nila, pagka naka-vape ka, cool ang dating mo sa mga barkada mo. Pero alam nyo, hindi cool yon. Kasi later on, aanihin mo bunga nun sa katawan mo. At tandaan nyo po, doon sa mga anak, sa simpleng wait lang, later on, ang susuwayin mo na yung utos ng magulang mo na huwag kang makipagrelasyon sa maling tao. Sino po naniniwala sa mga anak? Wala namang gugustuhin pangit ang magulang mo para sa'yo. Totoo ba yan? Sa mga magulang, sa mga anak? Sino naniniwala? Lahat ng mabuti, yun lang naman ang gusto ng magulang mo para sa'yo. Alam niyo po, pagka ngayon pa lang, puro wait ang sagot mo sa magulang mo, doon sa mga simple, akala mo simple lang yon. Ang hindi mo alam, nagdi-develop ka na ng malalim na pagsuway, espiritu ng pagsuway sa kalooban mo para sa mga magulang mo. Ngayon pa lang, pinalalalim mo na yung spirit of rebellion sa sarili mo, sa kalooban mo. Kaya nga dapat, ngayon pa lang, tinuturuan na ng tamang pagtrato ang magulang o ang bata sa kanyang magulang. Ikalawa, na nagiging impact ng pagiging palasuway, masuwayin sa magulang, nawawala ang gabay ng Diyos sa anak na masuwayin. Dito po sa verse 15 ng 1 Samuel 28, doon sa second part, ang sabi doon, ang sabi dito, ang Diyos ay umiwalay na sa akin at hindi na ako sinasagot maging sa pamamagitan ng mga propeta ni sa panaginip man, kaya tinawag kita upang sabihin mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Ang isa sa mga consequence ng pagsuway, nawawala ang gabay ng Diyos. Kapag ka ikaw may sinusuway ka sa Diyos at sa magulang mo, hindi ka sasamahan ng guidance ng Panginoon. Pasinin nyo, si King Saul, inanoint yan ni Samuel dahil inutos ng Diyos, pero dahil sa pagiging masuwahin niya, dumating ang point na wala ang guidance ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, kahit yung mga propeta, hindi na ako kinakausap eh. Wala na siyang maintindihan. Ano ibig sabihin nito? Ang isang anak na masuwayin sa magulang, kahit uma-attend ka pa sa church, hindi mo matatanggap yung mensahe ng Panginoon. Hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, at hindi mo maisa sa buhay kasi ang Diyos mismo ang humihiwalay sa pagbibigay ng guidance sa iyo. Alam niyo po, hindi kailanman mananatili ang gabay ng Diyos sa anak na palasagot, masuwayin, at matigas ang ulo. What does it mean? Una, mahal ang kabayaran ng pagiging masuwayin sa magulang. Tandaan nyo sa lahat ng mga anak. Sino naniniwala? Sobrang mahal ang kabayaran ng pagsuway sa magulang. Sobrang mahal maningil ang pagsuway sa magulang at sobrang sakit maningil ang pagsuway sa magulang. Hindi lang mahal, hindi lang masakit, kung hindi napakatagal din ang kabayaran sa pagsuway sa magulang. Alam niyo po, hindi ko alam kung na-share ko na doon sa iba. Yung iba alam to. Talagang pangarap ko noon, magsusundalo ko after kong graduate ng high school. Nilalakad na nung tatay ko yung sa mga kaibigan niya noon na pwedeng makatulong para sa pagpasok ko noon sa Baguio. Pero alam niyo po, yung nanay ko lagi niyang sinasabi sa akin, huwag kang uminom, huwag kang bumarkada,
At huwag ka munang mag-girlfriend. Sabi niya, malayo pa mararating mo. Tumanaw ka muna sa malayo. Sabi niya, ang ibig pala niyang sabihin, tingnan ko muna yung pwedeng marating ng buhay ko doon sa mga ginagawa ko ngayon. Alam niyo po, kasi nga, yung high school talagang, ang buhay ng high school talagang marami kang gustong madiscover. Totoo po ba sa mga kabataan ngayon? Dinidiscover mo yung iba't ibang barkada, dinidiscover mo yung iba't ibang mga lugar na pwede mong puntaan. Alam niyo po, ang mahal ng naging kabayaran ng pagsuway ko sa magulang ko. Mula first year, second year, third year high school, ako po yung running for honor sa amin kasi yung sa fisheries yung model student lalo na pagka ikaw yung model student at the same time ikaw yung talagang laging nagtatap doon sa klase, ikaw na yung tinitingnan na magbabaledictorian Pero alam niyo po yung consequence noon, ng third year ako, sumobra na yung aking pakikibagbarkada, pakipag-inuman. Nung kami ay papasok na ako ng fourth year, alam niyo po yung isa sa mga teachers ko, ang ginawa niya, sabi niya sa akin, pag hindi ka nagbago, hindi ko babaguhin tong grade mo. 79.5. Alam niyo, pagka running for honor, hindi ka pwede magkaroon ng line of 7 Pero hindi ko sinunod yun. Mas naggrabe yung aking ginawa. Nung ako ay maging corps commander ng aming sa CAT, nagte-training kami, lasing ako Pinaglalaroan ko yung mga COCC, mga third year high school, hanggang sa dumating yung point na nakabuntis ako. Alam niyo po, doon nagsimula na ng lalong grumabi yung takbo ng buhay ko bilang kabataan. So, hindi na ako natuloy sa Baguio. Pero nagpatuloy ako ng pag-aaral ng college. Kasi sabi ni Ate Jess, kahit ikaw ituloy mo yung pag-aaral mo. So nagpatuloy ako. Nakita ko doon, napakalaki ng kabayaran talaga ng pagsuway sa magulang. Kasi naniniwala ako kung kami naman talaga yung destiny ni Ate Jess, pwede namang naging sundalo ko at nagkatagpo pa rin naman kami. Totoo po ba yan? Pagka naman destiny talaga kayo ng Panginoon, kahit ano mangyari mangyayari yun matutupad yun Pero dahil meron akong sinuway sa pagiging anak, inanay ko yung consequence. Alam niyo po sa mga kabataan ngayon, maniwala ka, ang layo pa ng pwedeng marating ng buhay mo pag hindi ka naging masuwayin sa magulang mo. Ang layo pa ng pwedeng maabot ng journey mo at pwedeng marating mo yung destiny ng buhay mo pag tinigil mo ang pagiging masuwayin sa magulang mo. Alam niyo po, dahil sa pagsuway, maraming pangarap hindi naaabot. Maniwala kayo sa mga kabataan. Dahil sa pagsuway sa magulang, maraming opportunity sa buhay na papalagpas. At dahil sa pagsuway sa magulang, hindi lang ikaw ang nasasaktan, maging ang magulang mo. Tandaan niyo sa mga anak, kapag ka napapahama ka, hindi mo naaabot ang mga pangarap mo, hindi lang ikaw ang nasasaktan, maging ang magulang mo. Alam niyo po, nakita ko noon, nung mag-asawa ako ng bata, isa sa mga unang nasaktan yung nanay ko at yung tatay ko. Pero para makabawi ako, yung tatay ko kasi mahilig sa plaisdaan, namamalaisdaan. Ang kinuha kong course about aquaculture. So yun yung kinuha ko para at least ay parang gustong makabawi doon sa tatay ko Yung pangarap niya kasi magkaroon ng hangang-hanga siya doon sa mga Taiwanese na mga aquaculturists So, ginawa ko yon para mais yung sakit na alam ko kahit hindi sinabi sa akin ng tatay ko na disappoint siya. Alam niyo po, again, sa mga anak, hindi lang ikaw ang nasasaktan pag hindi naaabot ang pangarap mo.
mas nasasaktan ang magulang sa anak na hindi naaabot ang pangarap niya. Ikalawa, matagal ang pagbabayad sa pagiging masuwayin sa magulang niya. Alam niyo po, minsan buong kabataan mo, inaani mo bunga ng pagsuway sa magulang. Minsan, buong katandaan mo, inaani mo yung pagsuway sa magulang mo. At minsan, buong buhay mo, inaani mo yung bunga ng pagsuway mo sa magulang mo. Anong ibig sabihin nito? Sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, hindi mo pwedeng maliitin ang panahong pwedeng masayang dahil sa pagsuway mo sa magulang mo. Hindi mo pwedeng maliitin o hindi mo pwedeng hindi panghinayangan ang consequence ng pagsuway mo sa magulang mo. At hindi mo pwedeng hindi maramdaman lahat ng consequence ng pagsuway mo sa magulang mo. Dahil pwedeng yung masasayang na panahon sa buhay mo, panahon na dapat tagumpay ka na. Pwedeng yung masayang na panahon sa buhay mo, panahon na dapat naabot mo na yung mga pangarap mo. At pwedeng yung masayang na panahon sa buhay mo, dapat panahong maayos na ang buhay mo. Ikatlo, na consequence ng pagsuway sa magulang, nawawala ang pagpapala sa anak na masuwayin. Maniwala ka, hindi lang ang pagsama ng Diyos, hindi lang ang guidance ng Diyos, maging ang blessings ng Diyos, nawawala sa anak na masuwayin. Alam niyo po, anong pinapakita nito? Una, ang pagsuway o pagiging masuwayin sa magulang, parang malaking butas ng pagpapala mula sa Diyos. Para kang mayroong isang lalagyan na butas. Alam niyo po, may mga anak ang laki-laki ng kita, pero sa huli, pansinin niyo, kapos pa rin. Napansin niyo yan? May mga anak, ang laki-laki ng kita, pero sa huli nangungutang pa rin. At may mga anak, pansinin niyo, ang laki-laki ng kita, pero sa huli, hirap pa rin. Wala pang pamilya, wala pang binubuhay na anak, pero kapos pa rin, nangungutang pa rin. Bakit nangyayari yon? Alam niyo po, madalas hindi naman pala yung amount ng kita mo dahilan bakit kapos ka. Madalas, yung amount pala ng pagsunod mo sa magulang mo ang dahilan bakit kapos ka. Minsan, hindi naman pala yung amount ng kita mo dahilan bakit nangungutang ka pa rin eh. Kadalaga mong tao, kabinata mong tao, ang laki-laki ng kita mo, kinakapos ka pa rin. Minsan, ang dahilan pala, hindi yung amount ng kita mo, kundi yung amount ng paggalang mo sa magulang mo. Kaya pala, nangungutang ka pa rin. Minsan, hindi pala yung amount ng kita ang problema mo. Bakit? Kadalaga mong tao, kabinata mong tao, nangungutang ka. Minsan, yung amount pala ng pag-honor mo sa magulang mo ang dahilan, bakit hanggang ngayon, kinakapos ka pa rin. At ikalawa, ang pagsuway o pagiging masuwayin sa magulang, parang mataas na pader na pumipigil sa pagpapala mula sa Diyos. Hindi lang siya parang butas na lalagyan, kundi para siyang isang mataas na pader na haharangan niya ang pagpapala ng Diyos para maranasan mo. Yung bang ang galing-galing mo, pero hindi umangat-angat ang kabuhayan mo. Pansinin niyo, may mga anak, hindi naman kagalingan, pero angat na angat ang buhay, ang kabuhayan. Totoo ba yan? Totoo ba may mga anak, ang husay-husay, pero hindi umangat-angat ang karir? Pero pansinin nyo, may mga anak na hindi naman kahusayan, pero napaka-angat ng kanyang karir. At pansinin nyo, may mga anak, ang tali-talino, pero hindi umangat-angat sa buhay. Pero may mga anak na hindi naman katalinuhan, angat na angat sa buhay. Ano pinapakita nito? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, ang pagiging masuwayin sa magulang, para siyang mataas na pader na kahit anong galing mo, hahadlangan ang pag-angat ng kabuhayan mo. Sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, kahit anong husay mo sa buhay, hahadlangan ito ng pagiging masuwayin mo ang pag-angat ng karir mo. At sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, ang pagiging masuwayin sa magulang, parang mataas na pader na kahit na anong talino mo, hahadlangan nito ang pag-angat mo sa buhay. Tatlong bagay na nagiging bunga ng pagiging masuwayin, matigas ang ulo, palasagot sa magulang.
nawawala ang pagsama ng Diyos, ang guidance ng Diyos, at ang blessings ng Diyos. Now, the question is, ano nga ba o bakit nga ba may mga anak na nagiging masuwayin sa magulang? Alam niyo po, mahalaga lalo na sa mga magulang, matrace natin, bakit ba nagiging masuwayin yung aking anak? Gaya po nung aking nabanggit, walang isinilang na matigas na ang ulo. Wala pong isinilang na rebelde kagad sa kanyang magulang. At walang sinilang na sakit kagad ng ulo ng magulang. No, walang ganon. Now, unang dahilan, bakit may mga anak na nagiging masuwayin sa magulang, mali nagiging pagtrato ng magulang. Alam niyo po kasama sa dahilan, bakit nagkakaroon tayo ng matigas ang ulong anak, masuwaying anak, palasagot na anak, mali ang trato natin. What does it mean? Una, sumobra luwag mo sa iyong anak bilang magulang. Sa lahat po ng mga magulang, maniwala ka, may mga magulang hindi marunong humindi sa anak. Totoo po ba yan? May mga magulang, lahat ng gusto ng anak, ibinibigay eh. Lahat ng sabihin ng anak, puro oo ang sagot ng magulang. Lahat ng hingi ng anak, puro oo ang sagot ng magulang. Alam niyo po, may mga magulang, hindi marunong humindi sa kanilang mga anak, hindi rin marunong magdisiplina ng kanilang mga anak. At may mga magulang, hindi marunong maglagay ng boundary sa kanilang mga anak. Yung pag sinabi ng anak, iinom lang ng konti, payag na agad ang magulang eh. Totoo po ba yan? May mga anak, pag sinabi ng anak na, may mga magulang, pag sinabi ng anak na, iinom lang siya, konti lang, payag kagad eh. Yung bang pag sinabi ng anak sa bahay na sa bahay ng boyfriend makikitulog o sa bahay niya matutulog yung boyfriend niya, yung girlfriend niya, payag agad eh. May mga anak pag sinabi sa kanyang magulang na mag-a-unwind lang kasama ang barkada, ang pag-a-unwind pala sa bar, payag agad eh. Sa lahat po ng mga magulang, tandaan nyo, pag hindi ka nag-set ng boundaries sa anak mo later on, kahit makakasira sa kanya, gagawin niya. Tandaan nyo po, pag hindi ka nag-set ng boundaries sa iyong mga anak, later on, ikaw na pasusunurin ng anak mo. At pag hindi ka nag-set ng boundaries sa iyong mga anak, later on, hindi ka na niya igagalang. Lahat na makakasira sa kanya, pag hindi nag-set ng boundaries ang magulang, susubukan niyang gawin. Lahat ng pwede niyang suwayin sa iyo, susuwayin niya kapag hindi ka nag-set ng boundaries bilang magulang. At lahat, tandaan niyo po, lahat ng pagkakataon, susubukan niya na ikaw ang sumunod sa kanya pag hindi ka nag-set ng boundaries. Ikalawa, una, sumobra luwag sa magulang, sa anak. Ikalawa, sumobra naman ng higpit sa iyong anak bilang magulang. Dalawang bagay na maling pagtrato sa anak. Una, sumobrang luwag. Ikalawa, sumobrang higpit. Totoo po ba, may mga magulang, wala sa lugar ang paghihigpit sa anak eh. May mga magulang, 32 anyos na yung anak, ayaw pang paligawan eh. Totoo po ba yan? Napansin niya? Yung aking mentor, sabi si Pastor Reggie, sabi niya, nag-set siya ng standard doon sa kanyang mga kabataan. Sabi niya, nung una, sabi niya, pagka wala pang 25, hindi pa pwedeng mag-boyfriend o mag-girlfriend. And then later on, nakita niya, ang daming tumatandang dalaga, ang daming tumatandang binata sa kanilang church. So, alam niyo po, minsan, hindi naman tayo sumusobrang luwag, pero sumusobra naman ang higpit. At sino po naniniwala, anumang sobra sa buhay, mali siya at hindi mabuti. Totoo po ba yan? Hindi makakabuti anumang sobrang luwag at anumang sobrang higpit sa buhay. May mga magulang, college na anak, sinusundo pa sa school eh. Napansin niyo yan? Ayaw pang bigyan ng allowance, siya pa yung magdi-decide doon sa mga kakainin ng mga anak. At may mga magulang, ayaw pahawakin ng pera ang anak eh. Ang resulta, pansinin niyo, patago, nakikipagrelasyon ng anak mo. Ang resulta, nagiging katawa-tawa ang anak mo sa school. At ang resulta, palihim, kinukupitan ka ng pera ng anak mo. What's the point? Ilagay lang sa tama ang paghihigpit sa anak.
Alam niyo po, pagkasobra, alam niyo po, ang pakiramdam ng anak walang tiwala sa kanya yung kanyang magulang. Kaya dapat nilalagay lang sa tama ang paghihigpit sa mga anak. Hindi sobrang luwag at hindi rin naman sobrang higpit. Ikalawa, na pinanggagalingan, bakit may mga anak na lumalaking masuwayin sa kanilang magulang, hindi lang sa maling trato ng magulang, kundi mali ang nasamahang trato ng mga anak. Sino po rito? Kilala mo yung mga nakakasama ng mga anak mo. Kilala mo yung nakakasama sa school, nakakasama sa church, nakakasama sa community. Alam niyo po, napaka-importante nung bagay na yon. Kasi nga, may mga taong sa halip dalhin siya sa pagbuti, ang inyong mga anak, dinadala siya sa pagsama. Kaya napaka-importante na dapat kilala mo sinasamahan ng mga anak mo, may mga taong dadalhin siya sa pagsama kaysa sa pagbuti. May mga taong sa halip na dalhin siya, turuan siyang gumaling o gumalang sa magulang, tuturuan pa siyang sumuway sa magulang. Tuturuan pa siyang magsinungaling sa magulang. At may mga taong sa halip hikayatin siyang mapalapit sa pamilya niya, hikayatin pa siyang mapalayo sa pamilya niya. But that doesn't mean, una, lahat ng mali sa taong sasamahan mo, later on, nasa iyo na rin yon. Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, kapag ka merong mali sa taong lagi mong kasama, later on, pwedeng nasa sayo na rin yon. Hindi pwedeng hindi makuha ng isang tao. Lahat ng meron doon sa taong lagi mong kasama eh. What does it mean? Kung ang napili mong samahang tao, sa mga anak, tandaan niyo po, kung ang napili mong samahang tao ay masuwayan sa magulang, later on, kung ikaw ay mabuti sa magulang mo, magiging masuwayan ka na rin sa magulang mo. Kung ang napili mong samahang tao, rebelde sa magulang, dating matuwid ka, mabuti sa magulang mo, sumusunod sa magulang mo, later on, magiging rebelde ka na rin sa magulang mo. At kung ang napili mo na samahang tao, kaibigan, barkada, ay palasagot sa magulang, kahit hindi ka dating sumasagot sa magulang mo, later on, sasagot ka na rin sa magulang mo. Meaning, sa ayaw at sa gusto mo, yung taong lagi mong kasama will affect your system, will affect your behavior, and will affect your relationship, especially with your family. Lahat ng taong sasamahan mo, makakaapekto sa sistema mo, sa behavior mo, at sa pakikitungo mo, lalo na sa pamilya mo. Ikalawa, lahat ng taong sasamahan mo later on, magiging pagpapala o sumpa sa buhay mo. Sino po naniniwala? Sa mga taong sasamahan mo, pwede kang mapabuti o mapasama sa mga anak. Totoo po ba yan? Sa lahat ng mga sasamahan mo, dalawang bagay lang, mapabuti ka o mapasama ka, mabuo ka o masira ka, mapalapit ka o mapalayo ka sa pamilya mo. Kaya napaka-importante, pinipili ang taong sasamahan sa buhay. Meaning, hindi lahat ng tao, tandaan niyo po, sa mga anak, sa mga kabataan, hindi lahat ng tao sinasamahan. Hindi lahat ng tao inaayunan at hindi lahat ng tao kinakaibigan. Tiyakin mo, yung sinasamahan mo ngayon, bubuin ka, hindi ka sisirain. Tiyakin mo, yung sinasamahan mo, mapapalapit ka sa pamilya mo at hindi ka ilalayo sa pamilya mo. Samahan lang yung taong ilalapit ka sa mga pangarap mo at hindi ka ilalayo sa mga pangarap mo. Samahan lang yung mga taong ilalapit ka sa destiny mo at hindi ka ilalayo sa destiny mo. At samahan lang yung mga taong ilalapit ka para maging pagpapala sa iba at hindi maging sumpa sa iba. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga kabataan natin, sa lahat ng mga anak, ikaw ang mamimili ng dapat maging bahagi ng buhay mo para sa ikabubuti mo. Nasa sayo ang lahat ng kapangyarihan para piliin kung sino lang yung dapat makasama sa buhay mo. Tandaan mo, ikaw ang pinaka-responsable para piliin kung sino lang ang dapat maging bahagi ng buhay mo at tandaan mo, ikaw lang ang pinaka-apektado sa mga pipiliin mo makasama sa buhay. At yung ikatlo na dahilan, bakit may mga lumalaking anak na masuwayin sa magulang na mali na ng pagtingin sa sarili ang anak. Hindi lang dahil sa maling trato ng magulang,
Hindi lang dahil sa mali ang nakasama sa buhay, kung hindi na mali na rin ng tingin sa sarili ang anak. Alam niyo po, totoo ba pag mali na naging pagtingin mo sa sarili mo bilang anak, mas malamang mali na rin ang maging pagtrato mo sa iba. Totoo ba yan? Pag mali ang tingin mo sa sarili mo, mali na rin ang magiging trato mo sa iba. What does it mean? Una, ang anak na masuwayin, mas mataas ang tingin sa sarili kaysa magulang. Maniwala ka. Hindi ka susuway sa magulang mo na ang tingin mo mas mataas ang magulang mo sa'yo. Kaya ka sumusuway sa magulang mo, simple ang tingin mo, mas mataas ka na sa magulang mo. Mas superior ka na sa magulang mo, kaya mo siya sinusuway. Alam niyo po, tandaan niyo, bilang anak, hindi ka naman susuway sa magulang mo kung nananatili paggalang mo sa magulang mo eh. Totoo po ba yun? Yung mga anak, hindi ka naman susuway sa magulang mo kung nananatili paggalang mo eh. Hindi ka naman sasagot sa magulang mo kung nananatili paggalang mo sa kanya. At hindi mo naman babaliwalain yung sinasabi ng magulang mo kung nananatili ang paggalang mo sa kanya. Kaya ka sumasagot, kaya ka sumusuway, kaya mo binabaliwala yung paalala ng magulang mo sa'yo simply because wala yung paggalang mo sa kanya. What's the point? Nakita ko po, ang anak na mas mataas ang tingin sa sarili kaysa magulang, normal na sa kanya na sumayin ang kanyang magulang. Yung anak na mataas ang tingin sa sarili, normal na sa kanya na suwayin ang kanyang magulang, sagutin ang kanyang magulang, baliwalain ang sinasabi ng kanyang magulang. Pero maniwala ka, lahat ng pagsuway mo sa magulang mo isang araw, sisingilin ng Diyos sa'yo. Wala kang pagsuway sa magulang mo, wala kang pagsagot sa magulang mo, wala kang pagbaliwala sa sinasabi ng magulang mo na hindi susuway o sisingilin ng Diyos sa iyo. Darating ang araw, sisingilin lahat ng Diyos sa isang anak ang pagsuway sa kanyang magulang. Pagsagot sa kanyang magulang, pagbaliwala sa sinabi ng kanyang magulang. Ikalawa, ang anak na masuwayin, pilit pinapakita na kaya na niya buhay kahit hindi naman. Totoo po ba? Ang anak na masuwayan, pilit pinapakita na kahit wala ang payo ng magulang niya, kaya na niya ang buhay. Pag ikaw ay sumusuway sa magulang mo, ang pinapakita mo, kahit wala na ang payo ng magulang mo, kaya mo. Kahit wala na yung gabay ng magulang mo, kahit wala na ang tulong ng magulang mo, kaya mo ang buhay. Pero tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, maniwala ka, walang panahon ng buhay mo na hindi mo kakailanganin ng payo ng magulang mo. Totoo ba yan? Sa lahat ng mga anak, sino naniniwala? Walang panahon ng buhay mo na hindi mo kakailanganin ang gabay ng magulang mo. At sino naniniwala? Walang panahon ng buhay mo na hindi mo kakailanganin ng magulang mo. Lahat ng panahon ng buhay mo, kailangan mo ang payo ng magulang mo. Kailangan mo ang tulong ng magulang mo at kailangan mo ang magulang mo. Now, the question is, ano nga ba benefits ng pagsunod sa magulang? Sino po naniniwala? Kung may consequence ang pagsuway sa magulang, may mabuti namang dulot o bunga ang pagsunod sa magulang. Totoo ba yan? Merong magandang bunga pagka ang isang anak masunurin sa magulang. Pagka ang isang anak hindi pala sagot sa magulang. Kapag ang isang anak pinapahalagahan yung mga sinasabi ng kanyang magulang. Alam niyo po, unang-unang benefits, nakita ko, wala pang mabuting anak sa magulang ang hindi pinahaba ng Diyos ang buhay. Sa mga kabataan, sino rito gusto niya humaba ang buhay niya? Yung iba gusto niyo matapos na ngayon pagkatapos ng message? Sino rito gusto humaba ang buhay? Alam niyo po, sabi doon sa Ephesians chapter 6, verses 2 and 3, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mamumuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Sino naniniwala? Pag ang Diyos nangako, totoo. Alam niyo po, Diyos mismo ang nangako niyan eh. Pag hindi ka pala sagot sa magulang mo, hahaba ang buhay mo. Pag hindi ka pala rebelde sa magulang mo, hahaba ang buhay mo. Pag hindi ka pala matigas ang ulo sa magulang mo, hahaba ang buhay mo. Pero yung mga matitigas ang ulo, yung mga rebelde sa magulang, yung palasagot sa magulang, pagkatapos ng message, kukuhanin na ni Lord.
Sino rito sasagot pa sa magulang? Sino rito gusto lagi ng sumunod sa magulang? Alam niyo, ang Panginoon ang nagsabi nun. Ang Panginoon ang nangako na kapag ka ikaw ay masunurin sa magulang mo, pahahabain ng Diyos ang buhay mo. Alam niyo po, pag mabuti ka namang anak sa magulang mo, hindi ka naman agad kukunin ni Lord eh. Maniwala ka. Pag mabuti ka namang anak sa magulang mo, si Lord mismo magpapatagal ng buhay mo sa mundo. At pag mabuti kang anak sa magulang mo, si Lord mismo mag-iiwas sa iyo sa sakit. What does it mean? Una, bawat mabuting gagawin mo sa magulang mo, tutumbasan niya ng Diyos ng dagdag na taon. Kaya nga dapat, hindi ka pala suway sa magulang mo kasi habang nagre-rebelde ka sa magulang mo, sagot ka ng sagot sa magulang mo, binabaliwala mo lahat ng ang sinasabi ng magulang mo, paunti, pabawas ng pabawas ang taon na dapat mabubuhay ka sa mundo. Sa lahat po ng mga anak, maniwala ka, bawat pagsunod mo sa magulang mo, dagdag na taon yan sa buhay mo. Bawat pag-honor mo, bawat pagpapala mo sa magulang mo, dadagdagan ng Diyos ang taon ng buhay mo. Maniwala ka, walang panama yung mga food supplement sa pangako ng Diyos. Maniwala ka, walang panama yung maintenance sa pangako ng Diyos. At maniwala ka, walang panama anumang diet ang gawin mo sa pangako ng Diyos. Mas mabisa ang pangako ng Diyos. Pag naging masunurin ka, magalang ka, mapagpala ka sa magulang mo, dadagdagan ng Diyos ang buhay mo. Tandaan niyo po, pag hindi ka naman naging mabuti sa magulang mo, kahit anong dami ng supplement ang i-take mo, kahit anong dami ng maintenance ang i-take mo, kahit anong diet ang i-take mo, madadali buhay mo. Pag hindi ka mabuti sa magulang mo. Ikalawa, bawat mabuting gagawin mo sa magulang mo, tutumbasan ng Diyos ng pag-iingat. Sino po naniniwala? Libo-libong anghel ng tagapag-ingat ang kayang ipadala ng Diyos sa anak na mabuti sa magulang. Totoo po ba yan? Yung mga anak na nagsisipag-aral, mabuti sa magulang, nagsisipaghanap buhay. Alam nyo, kung meron mang totoong nakapag-iingat sa inyo, walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos ang nagpapadala ng libo-libong anghel para ingatan ka. Kasi nga, nakita ng Diyos, mabuti itong anak ko na ito sa kanyang magulang. Nakita niya si Aaron, yung anak ko na ito, mabuti sa kanyang nanay, laging sumusunod sa kanyang nanay, pababantayan ko to sa libo-libong anghel. Parang nalulungkot yung nanay ni Aaron. Alam niyo po, pag mabuti kang anak, libo-libong anghel ang ipadadala ng Diyos na tagapagbantay mo. Libo-libong anghel ang ipadadala ng Diyos na tagapagprotekta ng buhay mo pag mabuti kang anak sa magulang mo. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa pagiging mabuting anak mo, bawat labas mo ng bahay, may anghel kagad na nag-aabang sa iyo para bantayan ka. Dahil sa pagiging mabuting anak mo, bawat labas mo ng bahay, bawat pagtungo mo sa school, bawat pagtungo mo sa church, pagtungo mo sa trabaho, merong kagad libo-libong anghel na nagbabantay at pinadala yun ng Diyos para ingatan ka. Ikalawa na benefits, wala pang mabuting anak sa magulang ang napahamak dahil sa pagsunod sa magulang eh. Pansinin niyo, ang sabi doon sa Proverbs chapter 6, 20-22, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina. Ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang turo ng ina sa iyong puso, ikintal mo ang lagi sa iyong leeg ay iyong itali. Kapag ikaw ay lumalakad, sa iyo'y papatnubay, kapag ikaw ay natutulog, sa iyo'y magbabantay, at kapag ikaw ay gumigising, ikaw ay kanilang kakausapin. Sino po naniniwala? Lahat ng mabuting anak sa magulang may espesyal na favor ng guidance mula sa Diyos. Totoo po ba yan? Espesyal yung favor na ibibigay ng Diyos, yung guidance niya.
Hindi basta-basta mapapahamak ang anak na mabuti sa magulang. Hindi hahayaan ng Diyos na basta-basta maloko ng ibang tao ang anak na mabuti sa magulang. Alam niyo po, sa dami ng scammers ngayon sa mundo, ang talagang makapag-iingat sa iyo ang Diyos. At kapag mabuti kang anak, iingatan ka ng Diyos sa mga maling tao. Alam niyo po, pag mabuti kang anak sa magulang mo, Diyos mismo ang mag-guide sa iyo sa mga decision mo sa buhay. Sino po aminado sa mga anak? There are times ng buhay natin, nagkakamali tayo ng decision sa buhay. Totoo mo ba yan? May mga decision tayo sa ating buhay na tayo mismo, after natin gawin, nasaktan tayo. Alam niyo po, sino naniniwala kung meron mang pinaka-safe na decision sa buhay, decision guided ng Diyos. Totoo ba yan? Kung meron mang pinaka-safe, pinaka-the best, at pinaka-hindi mo pagsisisihang desisyon sa buhay, ito yung desisyong guided ng Diyos. That's the point. Dahil doon sa pagiging mabuti mong anak, hindi ka pababayaan ng Diyos na mag-isa sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi ka pababayaan ng Diyos na bumagsak sa mga desisyon mo. At hindi ka pababayaan ng Diyos na masaktan sa mga desisyon mo. Lahat ng mabuting anak, gagabayan ng Diyos para hindi masaktan, para hindi bumagsak, para hindi magkamali sa mga desisyon niya. Ikalawa, pag mabuti kang anak sa magulang mo, Diyos mismo maglalayo sa mga maling tao eh. Pansinin niyo po, pag pala mabuti kang anak, ilalayo ka ng Diyos doon sa mga taong sasaktan ka lang eh. Kasama sa favor ng Diyos sa pagiging mabuting anak, ilalayo ka niya sa mga taong ipapahama ka lang. At kasama sa favor ng Diyos sa pagiging mabuting anak, ilalayo ka niya sa mga taong papaghihirapin ka lang sa buhay. Meaning, pag mabuti ka pala sa magulang mo, lahat ng maling tao sa buhay mo kusang tatanggalin ng Diyos. Maniwala ka, kung meron mang nawala ngayon sa buhay mo, girlfriend mo man yan, kaibigan mo man yan, kabarkada mo man yan, tinanggal yan ng Diyos dahil mabuti kang anak. Tinanggal yan ng Diyos dahil alam ng Diyos, sasaktan ka lang. Tinanggal yan ng Diyos dahil alam ng Diyos, ipapahama ka lang ng taong yan. At alam ng Diyos na paghihirapin ka lang ng taong yan. Kaya niya tinanggal sa buhay mo ang tao na yan. Alam niyo po, again, magugulat ka pa, bigla na lang may nawawala sa buhay mo eh. Bigla na lang may tinatanggal ang Diyos sa buhay mo eh. Kasi nga, protection niya ng Diyos sa iyo. And finally, alam niyo po, wala pang mabuting anak sa magulang ang pinaghirap ng Diyos. Sino po naniniwala? Wala pa naman talagang mabuting anak sa magulang ang pinaghirap ng Diyos. Ang sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 9, ang sabi niya doon, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Sino po naniniwala? Wala pang sumunod sa Diyos na maging mabuti sa magulang ang hinayaan ng Diyos na maghikahos sa buhay. Totoo po ba yan? Pag mabuting anak ka sa magulang mo, hindi ka hahayaan ng Diyos na maghikahos sa buhay. Pag mabuting anak ka sa magulang mo, hindi ka hahayaan ng Diyos na maghirap sa buhay. Hindi ka hahayaan ng Diyos na magmukhang kawawa sa buhay. Hindi ka hahayaan ng Diyos na nakababad sa kahirapan. What does it mean? Una, Diyos mismo ang magdadala sa iyo sa lugar kung saan ka payayamanin ng Diyos. Maniwala ka. Pag mabuti kang anak sa magulang mo, ang Diyos mismo ang magdadirect sa iyo, ang Diyos mismo ang magdadala sa iyo kung saan payayamanin ka ng Diyos. Sino po naniniwala? Dahil sa pagiging mabuti mong anak, dadaling ka ng Diyos sa lugar na unti-unti mabibili mo na mga pangarap mo. Naniniwala po kayo doon? Sino naniniwala? Dahil sa pagiging mabuti mong anak sa magulang mo, dadaling ka ng Diyos sa lugar na hindi ka na magkukulang, pasosobrahan ka pa ng Diyos. At sino po naniniwala? Dahil sa pagiging mabuti mong anak, lahat ng pangarap mo para sa magulang mo,
tutuparin ng Diyos. Sino po aminado? Sa panahon na ito ng buhay mo, marami sa mga pangarap mo tinupad na ng Diyos. Tinutupad na ng Diyos. Marami sa mga gusto mo para sa magulang mo, tinutupad na ng Diyos. Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, maniwala ka, anumang pagmamahal na ibibigay mo sa magulang mo, susuklian ng Diyos ng sobra-sobrang pagmamahal. Sa lahat ng mga anak, maniwala ka, anumang pagpapala na ibibigay mo sa magulang mo, susuklian ng Diyos ng sobra-sobrang pagpapala. At sa lahat ng mga anak, maniwala ka, anumang yaman na ibibigay mo sa mga magulang mo, susuklian ng Diyos ng sobra-sobrang yaman. Kaya nang sinabi ng salita ng Panginoon, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Sa lahat po ng mga anak na nakakarinig ng mensaheng ito, dito sa physical service, sa online service natin, at sa makakapanood ng mga videos na ito, maniwala ka, wala pang mabuting anak sa magulang ang hindi pinahaba ng Diyos ang buhay. Wala pang mabuting anak sa magulang ang napahamak dahil sa pagsunod sa Diyos. At wala pang mabuting anak sa magulang ang hindi pinayaman ng Diyos. Maniwala ka, darating ang araw at pwede ngayon na ang simula nung araw na yon. Yung bahay na pinagawa mo sa magulang mo, pinatiran mo sa magulang mo, papalitan ng Diyos ng mansyon. Yung perang binigay mo sa magulang mo, pinagpala mo ang magulang mo, papalitan ng Diyos. Darating ang araw, papalitan ng Diyos ng iba yung pagyaman. At maniwala ka, yung sasakyan na pinasakay mo ang magulang mo, ibinigay mo sa magulang mo, susuklian niya ng Diyos ng maraming bagong sasakyan. Tandaan niyo po, bilang anak, maging mabuting katiwala ka ng Diyos sa iyong magulang. Hindi lang mga anak ang pinagkatiwala ng Diyos sa magulang. Habang ikaw ay bata, pinagkatiwalaan ng Diyos ang magulang mo para palakihin kang mabuti, arugain ka. At habang sila naman ay tumatanda, binabalik naman sa iyo ng Diyos ang pagiging steward. Magulang mo naman ang pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. So be a good steward of your parent. Maging mabuting katiwala ng Diyos para sa mga magulang. At siguradong sigurado, iba yung pagpapala ang ipararanas sa iyo ng Diyos pag naging mabuti ka sa magulang mo. Iba yung pag-iingat at iba yung tagumpay ang ipararanas ng Diyos sa anak na mabuti sa magulang. Let us pray. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga anak na naririto at nakakarinig ng mensaheng ito. Hubugin mo po ang kanilang puso sa pagiging mabuting anak sa kanilang magulang. Mula hanggang sa huling sandali ng buhay ng kanilang mga magulang, maiparamdam nila ang pag-alang, ang pagmamahal at pagpapala sa kanilang magulang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po mga ang dalangin. Amen and amen. God bless you.